ay sinugod sa ospital. Agi ang publiko na matagal nang pumupuna sa ilang mga content ni Sir Gavin sa mga online discussion. Paranas din ng iba't ibang mga opinion mula sa mga viewers, 'di ba? Ang sasabihin lang naman ng mga viewers, huwag ka mag-content para hindi ka mabash. Trending at pinag-uusapan ngayon ng ilan sa mga kaganapan dito po kay Sir Gavin, na isa sa pinaka masasabi nating sikat na vlogger dito po sa mundo ng Facebook, no. Si Sir Gavin ay sinugod sa ospital matapos umunong makaranas ng matinding stress at pagod na may kaugnayan sa kanyang trabaho bilang content creator. Lumabas ang balita sa Abante Tonight noong June 3, 2026 na nagkaroon ng mas malawak na discussion sa social media at online communities tungkol sa epekto ng pressure sa mga vloggers at influencers opinion. Kung totoo nga ang mga dahilan ay ang sobrang pagtatrabaho at pressure sa paggawa ng content, isa itong paalala na ang content creation ay hindi lang basta-basta pagbibideo at pagpo-post. Maraming creators ang naharap sa matinding pressure na maglabas ng bagong content araw-araw dahil sa algorithm, audience expectation at competition sa social media. Kasabay nito, mahalaga rin na kilalanin din na may bahagi ang publiko na matagal nang pumupuna sa ilang mga content ni Sir Gavin sa mga online discussion. May mga netizen na nagsasabing nagiging paulit-ulit o controversial na ang ilan sa kanyang mga prank at content, habang ang iba naman ay naniniwalang lumala ang epekto ng sunod-sunod na pambabatiko sa kanyang mental state. Dalawang bagay lamang ang maaaring maging totoo ng sabay. Maaaring may mga lehitimong kritisismo sa isang content creator at sa kanyang mga ginagawa ay hindi rin dapat baliwalain, no, yung epekto ng labis na online hate, stress, burnout at sa kalusugan ng isang tao. Sa huli, ano man ang pananaw ng mga tao sa kanyang content, ang pagkaka-ospital ay isang seryosong usapin. Mas makabubuting hintayin ang opisyal na detalye mula kay Sir Gavin o sa kanyang pamilya bago gumawa ng matitinding konklusyon tungkol sa kanyang kondisyon. Ang pangyayaring ito ay nagsisilbi ring paalala sa lahat ng mga creators na mahalagang balansihin din, no, yung trabaho, pahinga at pangangalaga sa mental health. Kasi kung mapapansin po ninyo, si Sir Gavin kasi talagang ang kanyang ini-aim, araw-araw po yung kanyang content. Araw-araw po yung pag-upload niya. So kailangan mo araw-araw mag-isip kung ano po yung mga ilalabas mo sa iyo pong sa yung platform. Alam nyo, ako po kasi I've been vlogging for almost 6 years. Magsi 6 years na po akong vlogger. At araw-araw din talaga ginagawa ko yan. May mga times sa talagang mababurnout ka. May mga times sa parang wala ka nang mai-content. May mga times sa wala ka nang masabi sa camera, 'di ba? At kasabay nito, nakakaranas din ng iba't ibang mga opinion mula sa mga viewers, 'di ba? Ang sasabihin lang naman ng mga viewers, huwag ka mag-content para hindi ka mabash. Na minsan may mga vlogger or may mga netizen na kung magsalita na parang binili nila yung pagkatao mo, 'di ba? Na minsan bilang isang vlogger, kala ng iba, hindi nagkakaroon ng malaking epekto yun sa mental state. No, katulad po na nangyayari ngayon kay Sir Gavin, nagkasabay-sabay na feeling niya, hindi siya recognize, hindi siya na-appreciate, feeling niya lahat ng bigat dala niya, 'di ba? Parang feeling niya pag hindi niya ginawa to, hindi magra-run yung kanyang family. Paano na yung pamilya niya? So lahat po yun is base dun sa kwento niya, kwento ni nung kanyang fiancé na si Miss Elma, kasi nga naman matagal na nga naman siyang nag-propose kay Elma, pero hanggang ngayon hindi niya pa po pinapakasalan si Elma. Maaaring marami pa po kasi daw siyang plano na kailangan niyang gawin. Inaalala niya yung nanay niya, yung pamilya niya, at isa sa mga nagpa-burst out ng iyak dito kay Elma nang sabihin nga daw ni Sir Gavin na gusto niya na sanang makipaghiwalay kay Elma dahil nahihiya na siya kay Elma, no, na bagay na talagang umiyak na si Elma dahil diyan, 'di ba? So yung mga ganun pong pagkakataon is nakikita natin na si Sir Gavin grabe na yung kanyang pinagdadaanan, no, grabe na yung kanyang mga hirap, yung kanyang mga
iniisip. Kaya kung kayo po kahit po normal na tao, alam ko nakakaranas din kayo niyan. Pero ang pwede nyong gawin is talagang kapag nakaranas kayo ng burnout, magpahinga. Pag nakaranas kayo ng parang feeling ninyo is unrecognized kayo, gawin nyo yung isang bagay na makakapagpasaya sa inyo. Ibahin nyo yung everyday living nyo. Just like what I did. Kasi ako po binabalansi ko lahat, 'di ba? Although nagko-content ka everyday, pero kapag nakaranas talaga ako na parang wala akong sa mood mag-content, wala ako sa mood na gumawa ng mga videos, stop ako, punta akong mall, 'di ba? Mag-unwind ako, kahit mag-milk tea lang ako doon para lang maiba yung araw ko, 'di ba? And after nun, balik ulit, 'di ba? Kasi kung talagang mahal mo at alam mo na ito yung isa sa mga bread and butter mo, bakit mo pagsasawaan, 'di ba? At syempre, uunawain mo na lang din talaga yung mga manonood mo na maaaring ganun lang talaga sila pinalaki ng mga magulang nila. 'Di ba? Hindi naman natin sila masisisi kung ganun talaga sila yung upbringing nila, hindi naman yun pare-pareho. So, kaya naman paalaala din po ito sa lahat po ng mga viewers na dapat mas maging maingat din tayo sa mga pinupukol nating mga comments sa mga vloggers, sa mga paborito nating vloggers, 'di ba? At sa lahat ng mga content creators, at the same time sa mga kapwa natin. 'Di ba? Minsan kala natin okay lang sila, nakatawa sila, pero hindi pala sila okay. Katulad ng nangyari nga dito kay Sir Gavin. So, kapag ang isang tao daw ay nakakaranas kasi ng matagal na puyat, matinding stress, at tuloy-tuloy na mental stress, maaaring maranasan mo magkaroon ka ng burnout syndromes, 'di ba? Matinding physical na, emotional at mental na pagkapagod. At of course, magkakaroon ka ng acute stress reaction. Magkakaroon ka din ng sleep deprivation, hypertension, so anxiety, masa-stress ka, 'di ba? Yun yung mga possibility na pwede mangyari. You remember si Miss Cherry White, nakaranas din siya niyan kasi araw-araw din content niyan eh. And syempre nakakaranas din ng bashing yan, 'di ba? Kaya talagang target talaga ng ganyang klase ng ng attack ang mga content creators, 'di ba? Kasi pag million ng followers mo, million nanonood sa iyo, million din ang mambabash sa iyo. And you have to expect that, 'di ba? Kaya naman medyo lang tayo, hinay-hinay lang tayo, 'di ba? Sa mga natin, sa mga comments natin. Kung ang pagkaka-hospital ni Sir Gavin na ang tunay na may kaugnayan sa sobrang pagtatrabaho at pag-isip ng content, pinapakita nito kung paano maaaring makaapekto ang matagal na stress at puyat sa katawan. Ayon po sa mga pag-aaral ng chronic stress ay maaaring magdulot ng iba't ibang physical and psychological na sintomas gaya ng mataas na presyon, mataas na presyon ng dugo, anxiety, panic attack, matinding pagkapagod at burnout. Bagamat hindi pa alam ang eksaktong medical na kondisyon ni Sir Gavin, ang pangyayaring ito ay paalala na ang mental at physical na kalusugan ay may hangganan at nangangailangan ng sapat na pahinga at pangangalaga. Kaya naman, pwede mo lang gawin, just pray to God, ask God strength, 'di ba? Yun naman talaga yung dapat nating takbuhan sa mga pagkakataong katulad nito. So mahalaga ring iwasan natin na pag na-hospital siya, dapat dahil sa burnout o nagkaroon siya ng ganitong sakit, hanggat wala pang opisyal na pahayag mula sa mga doktor at pamilya, mas ligtas at mas tumpak na gumamit ng mga salitang posible o maaari o ayon o pangkalahatang kaalamang medikal. Kaya naman talagang we still kasama tayo sa pagpe-pray for Mr. Sir Gavin. Get well soon po. So after this video, please don't forget to ask your family, your loved ones kung kamusta na ba sila ngayon, ano na nga ba yung kanilang kamusta na ba yung buhay nila. Baka kailangan lang nila ng konting tapik at kailangan lang nilang maramdaman na meron silang kaagapay.